Ang malalim na pananampalataya ay kinakailangang makita sa ating matuwid at maayos na pamumuhay at sa magandang ugnayan natin sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala sa iyo ang mga kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya." Tumugon ang Panginoon, "Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikomoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay faith. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Nais kong pasalamatan lahat ng ating mga OFWs na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa. Nakakataba po ng puso sa tuwing maririnig ko na kayo ay labis na natutulungan ng ating Word of the Day, itong simpleng apostolado natin sa social media. Pagpalain po kayo at sana po patuloy ninyong ibahagi, mag-mission din kayo dahil baka may mga higit pang nangangailangan ng Word of the Day na mga kapatid nating OFWs na hindi pa naaabot ng ating apostolate na ito. Mga kapatid, ngayong araw na ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya. Ito yung sinasabi rito sa ating gospel. Dahil sabi nga rito sa gospel, napakahalaga na tayo ay umiwas sa pagkakasala. Of course, hindi lang naman iwas ng iwas sa pagkakasala, kundi dapat magsumikap din tayong gumawa ng mabuti. Kasi pwedeng hindi nga tayo gumagawa ng masama, hindi rin naman tayo gumagawa ng mabuti. What I mean here is, yung bang wag ma-focus sa pag-iwas lang sa pagkakamali. Mas higit na mag-focus tayo sa paggawa ng mabuti. And this is actually what we call proactive. Yung bang tayo ay nagsusumikap na dagdagan yung paggawa ng kabutihan, hindi lang sa iwas ng iwas sa kamalian o sa pagkakasala. Kaya sinasabi rito sa ating gospel, kapag daw ang kapatid mo ay nagkasala, pagsabihan mo. Nagkakasala na, hindi mo pa pinagsasabihan, nagiging bahagi ka ng pagkakasala niya. Kaya napakahalaga ng fraternal correction. Yung bang ang kapatid mo nagkakasala, huwag mong hayaang manatili siya sa pagkakasala. Pagsabihan. At kapag nagkamali siya sa iyo, patawarin mo at humingi siya ng tawad sa iyo, patawarin mo. At kung 7 beses o marami pang beses na siya nagkamali at humingi ng paulit-ulit ng tawad sa iyo, patawarin mo. So it's a message of forgiveness. Hindi lang po tayo yung humihingi ng tawad, dapat tayo rin marunong magpatawad. Napakahalaga po ng mensahe ng pagpapatawad. At kung mapapansin po ninyo,
Sa second part ng ating gospel today, anong sabi ng kanyang mga alagad? Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ano yung relationship? Ano yung kaugnayan ng mensahe ng pagpapatawad sa pananampalataya? Itinuturo po sa ating pananampalataya that faith without action is dead. Kapag kayong pananampalataya, hindi natin isinasabuhay, hindi natin tinatranslate sa konkretong kilos, sa konkretong ugali, patay ang pananampalataya. Which means, pag sinabing buhay pananampalataya, it is not only about avoiding na makakomit ng sin, but pag sinabing pagsasabuhay ng pananampalataya is doing good. And the best that we can do, pinakamabisa at pinakamahusay, pinakamagandang kabutihang gawa, unang-una na pwede nating gawin ay ang magpatawad, magpatawaran, at ituwid natin ang pagkakamali. Napakahalaga nitong brotherly or sisterly correction. Dahil kapag itinutuwid tayo, it is a sign of love. Kapag itinutuwid tayo, ibig sabihin may concern sa atin. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na naalisin natin yung kayabangan sa puso. Because if we have this pride in our heart, hindi tayo tatanggap ng correction. Hindi tayo magpapatuwid, hindi tayo magpapatama. And most of the time, attack to person yung gagawin natin. Ikino-correct tayo, itinatama tayo, ano sasabihin natin? Sino ka para pagsabihan ako? Sino ka ba sa buhay ko? Kahit alam natin at the back of our mind na tama at may punto yung sinasabi ng taong ito, pero dahil sa pride natin, hindi natin tinatanggap yung ating pagkakamali. Napakahalaga ng humility. Napakahalaga that we correct each other and we forgive one another. Hindi lang mag-forgive, we correct each other. Fraternal correction. Ang kinalaman ng pananampalataya is the faith will always challenge us. Yung pananampalataya natin kay Jesus, yung pananampalataya natin sa Ebanghelyo, yung pananampalataya natin sa Diyos will always challenge us to do more and to be more. Hahamunin tayong ayusin yung ating sarili, ayusin yung ating buhay, at hindi lang yung buhay natin, kundi tumulong din tayo sa pag-aayos ng buhay ng iba. Hindi sa pagsira, kundi sa pag-aayos sa buhay ng iba, aside from myself. Yung bang, hindi lang kapamilya, hindi lang kaibigan, kundi pati buhay ng ibang tao. Hindi ito pamamakialam, kundi pakikisangkot sa buhay ng tao. But of course, there are certain limits. Minsan kasi, siguro karanasan ninyo na ikaw na yung nagmamalasakit, minsan ikaw pa yung nagiging masama. At minsan sasabihin natin, wag na lang makialam kasi ayaw naman nila tayong pakinggan, tayo pa yung nagiging masama. Mga kapatid, siguro magandang palalimin ang relationships. Kasi kapag malalim ang relasyon, ito yung avenue para maituwid ang isang tao at maiayos. Sometimes, napakahalaga na pag-aralan natin yung approach on how are we going to correct our brother or our sister na nagkakamali. Kasi hindi pwedeng ura-urada, hindi pwedeng imprudent, hindi pwedeng hindi maayos at maganda ang pamamaraan. Tayo pa naman mga Pilipino ay very sensitive sa ganitong mga detalye kung paano natin itutuwid ang isa't isa. Dahil napaka-sensitive nating tao. As much as possible, ayaw nating makasakit ng damdamin. Kaya minsan, hindi rin nakakatulong dahil hinahayaan natin sa pagkakamali ang isang tao. Mga kapatid, let us be expert and creative in loving. Dahil yung pananampalataya natin will challenge us to love more. And to love is creative. Lalong-lalo na sa larangan ng pagtutuwid ng kapwa, pagpapatawad at paghingi ng tawad. Ito yung pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagbabago ng buhay. Pero hindi lang tayo dapat yung nagbabago. Faith, hope, and love has a social aspect. Hindi lang tayo yung binabago ng pananampalataya, kundi yung ating pamilya, yung ating paligid, yung ating lipunan, ay kinakailangang mabago rin ng pananampalataya. Kasi kapag tayo lang ang nababago, mahihirapan tayo. Pwedeng bumalik tayo sa
pangit na ugali, sa maling paniniwala at maling pamumuhay kung tayo lang ang nagbabago. Conversion because of faith should have a social aspect. Dapat nababago ang lipunan, nababago yung mundo. Bagamat nag-uumpisa sa sarili, kinakailangan lalabas tayo sa sarili at magiging daan tayo ng pagbabago ng iba sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nga mga kapatid, sabi ng mga alagad, strengthen, increase our faith. Ito rin yung dasal natin sa araw na ito, na dagdagan ng Diyos yung ating pananampalataya because faith is a gift. Regalo ito ng Diyos. Ito hindi innate, hindi ito natural sa atin. Ito yung regalo na dapat inihihingi natin sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, para magkaroon tayo ng totoong pagbabagong buhay, kinakailangan natin ng matatag, matibay, malakas na pananampalataya sa Diyos. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, ang aming tanging hiling sa araw na ito, dagdagan mo, palakasin mo ang aming pananampalataya upang magkaroon ng tunay na pagbabago, hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa aming paligid, sa aming pamilya, sa aming lipunan at sa mundo. Naway kami ay maging daan ng pagbabagong ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.